Ito mga kapare ko ay ang bagong-bagong Redmi K80 at inaasahan din natin na kasama ito sa Poco F series na ilalabas ngayong 2025. At after ng almost 8 days sa paggamit ko dito, masasabi kong napaka-solid and sulit ng phone na to. Ginamitan na kasi ito ng powerful na Snapdragon 8 Gen 3 chip, naka 6,550 mAh silicon carbon battery, yan yung bagong version. Meron na ring OLED 2K resolution display, nandito na rin yung bagong HyperOS version 2, merong magandang camera capabilities at higit sa lahat yung presyo nasa 23 to 24,000 pesos lang. Pero ang tanong, dapat ka na nga bang bumili? Okay bang mag-upgrade? Ano yung mga pros and cons? Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin about sa device na to. Kaya kung interesado ka, tara magsimula na tayo. Okay, simulan natin ng mabilis lang yung usapan natin mga kapare ko sa presyo and also saan nyo pwedeng mabili itong device na to. Unang-una, pwede nyo po itong mabili mga kapare ko dyan sa link sa description. Pinrovide ko na po yung mga trusted shop ko dyan. Pwede po itong mabili sa Lazada or kaya sa shop ni AHHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko po yung link niya sa description para hindi kayo mahaligaw. And also, yung presyo nito mga kapare ko is nasa 23 to 24,000 pesos. Para yan sa 12256 variant. So, pwede nyo na lang po silang i-inquire dyan sa mga link na nalagay ko sa baba para hindi kayo mahaligaw. Anyway, with that said mga kaparkoy, tara pag-usapan natin yung build and design nito. Pagdating dito, walang duda mga kaparkoy na pang flagship talaga yung ginamit na build dito. Meron na tayo ditong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, naka-aluminum frame at polycarbonate back mga kaparkoy. Kaya kapag hawak-hawak natin to, talagang merong premium feel na dating. Ang maganda pa dito, naka-IP68 rating na to, kaya walang magiging problema kung aksidenteng maambunan habang nagmumotor tayo or kaya mabasa ng tubig habang nagkakape. No problem dyan. Pagdating naman sa looks neto, sa totoo niyan, yung first impression ko dito, hindi ko siya nagustuhan. Dahil hindi na siya naka-curve back unlike dun sa Redmi K70 at Poco F6 Pro. Pero nung nagamit at hawakan ko na siya mga kaparkoy, nung ko napagtanto na hindi naman pala nakakailang o hindi naman uncomfortable to hawakan. Yun kasi nakasanayan natin sa mga completely flat back design. Pero dito, hindi naging ganon. Dahil ang tinignan ko yung frame na ito mga kaparkoy, medyo makikita natin na medyo slightly curve ito ng konti. Kaya okay siyang hawakan or sapong-sapo siya ng kamay natin. Kaya wala tayo dito uncomfortable feeling pagdating sa mga matatalas na edge, which is nice. Pagdating naman sa design neto, naka-prostate type design pa rin to, pero super minimal na lang ng dating niya unlike sa Poco F6 Pro or sa Redmi K70 before na maganda talaga yung design tingnan. Dito kasi medyo less yung atake ng prostate pattern niya, more on X-axis lang dito mga kaparkoy, which is naiintindihan ko naman, pero minimal naman siya tingnan at para sa akin, nagustuhan ko naman yon. Usually talagang minimal yung datingan neto dahil kung makikita ninyo dito sa back, Redmi lang yung nakalagay dyan and also nandito yung ating camera bump. At kapag pumunta tayo sa side mga kaparkoy, halos wala na tayong makita dito. Unang-una sa right side, dito lang natin makikita yung ating power button and also volume rocker at saka dalawang antenna buds. Pagdating naman sa top and also left side nito mga kaparkoy, completely na walang nakalagay dito. Malinis na malinis, maliban na lang sa antenna buds ito. At pagdating naman sa bottom part, dito natin makikita mga kaparkoy yung ating SIM card tray, main microphone, charging port at yung ating high-res stereo speaker. At sa totoo niyan, bago tumaas yung kili ninyo mga kaparkoy, naka-dual speaker naman tayo dito. However, yung isa natin is earpiece speaker lang, kaya medyo mahina yung tunog unlike dun sa ating main speaker na naka-stereo type. Pero okay na rin naman. Hindi nga lang ganun talagang kalakasan unlike sa mga dual stereo speaker phones out there. Talagang hindi ganun ka-okay. Pero pagdating sa kanyang audio quality, maganda naman mga kaparkoy. By the way, naka-Dolby audio support na nga rin pala itong ating main speaker kaya talagang buo pero hindi na natin mararamdaman dito yung pagiging immersive niya. Anyway, kaya malinis yung top side natin dito. Nilipat nila yung ating IR blaster and also isang microphone dito sa may camera part natin. Dito sa bandang baba. Hindi talaga siya makita unless is-zoom in ko yung camera. Yun nga lang, hindi supported dito yung macro kaya i-imagine nyo na lang basta nandiyan sa gilid yan. At dahil nga tad-tad to ng antenna bands pagdating sa kanyang mobile data mga kaparkoy, okay naman. Yung 5G support level niya is nakadepende pa rin talaga sa area kung supported niya yung 5G. Kung hindi, syempre hindi niya madidetect. Pero pagdating sa internet connection niya, quiet, okay naman, quiet, stable naman kung ako yung tatanungin unlike dito sa Redmi K70 na nagamit ko before and also dito sa Poco F6 Pro. So dito, okay naman. Kahit dito SIM card, okay na okay. Ngayon naman, pumunta tayo sa isa pang part na pinagmamalaki ng device ito pagdating sa kanyang specification, which is yung kanyang display. Meron na kasi tayo ditong flat 6.67-inch 120Hz TCL M9 OLED panel na merong HDR10 Plus and Dolby Vision support mga kaparikoy. Meron na rin itong 3200 nits peak of brightness para sa HDR level at meron na rin tayo dito mga kaparikoy na 1800 nits max global brightness. Meron na rin itong new DC dimming technology na kung saan makakatulong para hindi tayo magkaroon ng eye fatigue kapag gagamitin natin to sa medyo madilim na place or madilim na kwarto. By the way, ba't mo gagamitin yung phone mo sa madilim na kwarto? Anyway, pagdating sa resolution nito,
to, meron na tayo ditong 2K resolution at pwede rin natin siyang ibaba sa 1080p. Pwede natin gawin yung pag-switch ng Full HD Plus to WQHD Plus using display settings option. And usually maganda yon dahil talagang sharp kapara ko tingnan yung ating mismong display dito. Yung mga letter ng mismong text, kitang-kita natin dito, hindi siya masyadong pixelated kung iso-zoom in natin yung camera as you can see kapag naka 2K resolution. Pero para sa akin, kahit hindi nyo na to i-activate ay okay lang din naman dahil nga maganda na rin naman yung display panel na ginamit dito. So siguro i-enable nyo na lang yung 2K resolution kung manonood kayo ng anime, movies, o kaya nagdi-digital arts kayo sa phone na to, yun yung magandang gawin. Kasi kung automatic lang natin papaganahin yung 2K resolution nito, napakalakas po nun kaparakoy sa battery natin. Kaya hindi ko advisable na lagi nyong gamitin. Isa pa sa nagustuhan ko dito mga kaparakoy, nandito pa rin yung ating AI image engine. Meron tayo ditong 3 features. Yung unang feature dito is itong ating super resolution na kung saan i-enhance niya yung ating mismong resolution once na i-activate natin to sa isang application. Gagawin niyang 2K yung resolution na doon. Kaya kahit hindi na natin gamitin kaparakoy yung 2K resolution settings sa mismong display natin, pwede natin tong gamitin. Yung next naman na feature ay tinatawag na AI HDR enhancement. So yung feature na ito mga kaparakoy, pwede tayong mamili dito ng mga preset para sa video enhancement. Meron tayo ditong original, vibrant, nostalgic at kung ano na pa. Bahala na lang kayo mamili. It depends yan sa trip ninyo na style or preset. So yung next sa feature naman ay tinatawag na MEMC. So dito mga kaparakoy is itong AI feature na kung saan magbibigay siya ng calibrated frame or magdadagdag siya ng mga frame dun sa mismong video na pinapanood natin para magbigay ito ng mas smooth at mas magandang output. However, AI calibrated to kaya hindi natin sure kung gaano kadami yung frame na ilalagay, basta ang goal niya is pasmutin yung video yung pinapanood mo. At ang maganda dito, ma-access nyo to sa mga application using Video Toolbox. So mayroong mga application na hindi pa supported to, gaya na lang ng Netflix at ibang mga application out there, pero yung mga social medias and also YouTube is supported naman. And speaking of improvement, nag-improve na rin kaparakoy yung battery nito. Meron na kasi itong 6,550 mAh battery na naka-silicon carbon battery. At ito yung new type ng battery na ginamit ngayon na mas more efficient pagdating sa mga lithium-ion or lithium polymer batteries out there dahil mas kaya na ito makapag-store ng higher amount of energy in the same size ng isang lithium polymer batteries. Kasi kung maaalala natin sa mga nakalipas sa taon, kapag medyo mataas yung battery capacity ng isang device, mas bulky or mas malaki siyang tignan unlike sa ibang mga devices kasi nga mas pinapalaki yung battery nito. At para magkaroon kayo ng visual example mga kaparakoy, tingnan nyo na rin itong dalawang phone hawak ko. Ito ang Poco F6 Pro and ang Redmi K80. Same lang sila ng size, same ng nipes, same ng lapad at same halos lahat pagdating sa physical aspect. Pero itong ating Poco F6 Pro naka 5,000 mAh battery lang, pero dito sa Redmi K80 nasa 6,550 mAh lang naman ito. And yes, yung ginamit na type ng battery sa Poco F6 Pro is lithium-ion, and then dito naman sa ating Redmi K80, naka-silicon carbon tayo dito. Kaya asahan na natin mga kaparakoy na maglalabasan sa 2025 yung mas matataas na battery capacity sa same size lang ng mga phone na ginagamit natin ngayong 2024-2023. Dahil nga sa paglaganap nitong silicon carbon battery. But anyway, pagdating sa efficiency ng battery nito, usually okay na okay din. Dahil based sa nakuha nating resulta sa ating PC Mark battery test, nakakuha tayo dito ng 17 hours kaparakoy sa loob ng testing natin. At take note, may natira pa tayong 20% yan. Pero syempre, nakadepende pa rin talaga ito mga kaparakoy sa using habit mo. Yung iba kasi more on gaming yung gusto, yung iba naman more on social media lang. Kaya sa part na to, iba-iba yung makukuha nating result. Pero isa lang yung patunay, okay at efficient talaga yung battery na ginamit dito. At pagdating naman sa charging part neto, meron na tayo ditong 90 watts fast charging support at kaya po netong mag full charge from 0 to 100 mga kaparakoy ng less than 1 hour lang. But anyway, move na tayo sa part na to at pag-usapan natin yung pinakabentahin ng device na to, which is ito yung pinaka gusto nyo ring malaman mula pa kanina, at yan ang kanyang gaming capability. Yung chipset na ginamit dito is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Alam naman natin kung gaano kalakas itong chipset na ito mga kaparakoy. Nakita nyo na yan sa mga previous review natin. At para sa natutulog sa pansitan, yung CPU na ito is octa-core na merong 3.3 GHz max clock speed at ginamitan to ng GPU na Adreno 750. At partnered na rin to mga kaparakoy ng LPDDR5X RAM version and also UFS 4.0 storage version na nagbigay ng 2 million to 2.1 million and 2 to benchmark score. Kaso nga lang, bumagsak to sa ating thermal throttling test kasi nagkaroon na to ng thermal throttling at 48% of its peak performance. And usually nag-translate din yan kaparakoy sa ating wildlife extreme stress test dahil dito nakakuha lang tayo ng 31 to 40 degrees Celsius na temperature. At based dito, masasabi kong mababa yung tolerance nito mga kaparakoy pagdating sa thermal throttling. At sa totoo niyan mga kaparakoy ay mapapatunayan ko to dahil ilang beses nag-crash itong ating wildlife extreme stress test nung sinalang ko siya. Mga 5 beses bago ko makuha talaga yung resulta niya. Fixable naman to ng software update kaya
antayin na lang natin sa Redmi para dito. Pero ang maganda dito, nakakuha tayo ng magandang result pagdating sa loop score dahil sa best loop score natin nasa 4,600 plus at sa lower loop score naman is nasa 3,300. At pagdating sa kanya stability, nakakuha tayo dito ng 93.3 stability. Pero ganun pa man na nag-thermal throttling to mga kaparakoy after nating isa lang sa Wildlife Extreme Stress Test, iba naman yung nakuha nating temperature and also performance nito pagdating sa gaming. Una ko nilaro dito is Genshin Impact. Syempre, sinagad ko sa highest graphical settings in 60 FPS mga kaparakoy. And then yung ating game booster dito, sinetup ko sa kanyang boosting mode. At pagdating sa naging performance nito dito, smooth na smooth yung mismong game. Nga pala, hindi ko mapapakita sa inyo yung actual FPS niya sa ngayon dahil hindi gumagana yung ginagamit kong application sa Android 15. Pero ang maganda dito, meron na tayong built-in FPS meter sa kanyang built-in game booster. At base sa graph, makikita natin dito na yung kanyang FPS is nagmi-maintain sa 58 to 59 FPS, which is hindi na rin naman surprising dahil sa mga na-review kong phone na may same chipset, stable na stable yung naging performance sila pagdating sa Genshin Impact. Syempre, nilaro ko rin dito yung 3 favorite MOBA games natin. Una ko nilaro dito is Mobile Legends and then sinetup ko sa pinakamataas sa settings. Sad to say, nasa high FPS pa lang yung pinaka-supported niya dito and then ultra graphics, hindi pa ultra settings. Pero pagdating sa performance ito dito, sinisiw niya lang ang Mobile Legends. Hindi mahihirapan itong device ito dito mga paragoy, alam na naman ninyo yan. Smooth na smooth yung performance niya dito all the way. However, naka 60 FPS lang tayo dito based sa kanyang mismong FPS meter dahil nga naka high frame rate settings lang yung supported niya dito. Pero playable na playable pa rin naman. Ayun yung mahalaga. And then next ko naman nilaro dito mga kaparagoy is Wild Rift. Syempre, sinagad ko lang ulit yung settings niya. 120 FPS yung ating FPS and then in default yung resolution and also yung ating graphics magsaset sa high and medium. At pagdating sa naging performance natin dito mga kaparagoy, the same lang din ng MLBB. Nakakuha tayo dito ng smooth at magandang performance. However, 60 FPS lang. Pinapakita dito na hindi porket malakas yung chipset na gamit mo, optimize siya sa mga games. So, kinakailangan pa rin talaga ng communication ng mga brands para dito, para ma-optimize at masagad natin kaparagoy yung pinaka-capable na kayang ibigay ng device natin sa mga game na to. Next naman nating nalaro dito is itong HOK. Sinagad lang ulit natin yung settings, naka max FPS and ultra resolution. At pagdating sa naging gameplay natin dito, same lang din yung mga naunang MOBA game, walang problema, hindi tayo nahirapan. Pero base sa built-in FPS meter na ito mga kaparagoy, ang nakuha lang nating FPS dito is 60 FPS. At medyo weird ng konti dahil yung feeling habang nilalaro ko to is hindi pang 60 FPS. I don't know kung yung may problema ba is yung FPS meter natin or may bug tong FPS meter na to dahil hanggang dyan lang yung nakuha niya. Pero sa performance niya, para sa akin, baka nasa 90 or 120 FPS to dahil medyo iba yung kanyang feeling unlike sa mga 60 FPS game. Syempre, hindi pwedeng mawala si CODM sa gaming test natin. So dito, sinetup natin ulit siya sa pinakasagad na settings niya. Ultra FPS settings and medium graphics settings mga kaparagoy. At pagdating sa naging gameplay natin dito, unahin natin yung MP. Wala tayong naging problema. Solid 120 FPS yung nakuha natin dyan. Maganda and also smooth yung gameplay natin dito at napaka-responsive kaparagoy ng screen. Pagdating naman sa VR mode, ganun din. Maganda yung nakuha natin performance dito. Smooth, accurate din yung gyroscope niya mga kaparagoy. As in, kung iti-tilt natin siya pa kanan or pa kaliwa, napaka-accurate niya, sabay na sabay lang. At ang nagustuhan ko dito, nakakuha tayo ng average FPS naman dito na 90 FPS. At pagdating sa thermal na ito mga paragoy, ito na yung magiging ebidensya na hindi ganong nahirapan kaparagoy itong phone na to pagdating sa mga game na to. Don't worry, gagawan ko po ito ng ating extreme gaming test. Kaya yung mga gusto nyong isa lang na game dyan, i-comment nyo na lang po sa ibaba para magawa na natin. At antay-antayin ninyo, ipapublish ko rin yan ngayong buwan. At kagaya ng sinabi ko kanina, magkaiba talaga yung makukuha natin na performance pagdating sa Wildlife Extreme Stress Test and also sa actual gaming. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan naman natin yung software neto. Usually pagdating dito, naka Android 15 na po tayo. Fresh from the box yan mga kaparakoy. At ang maganda dito, naka HyperOS version 2 na tayo dito. At yung pinaka nagustuhan ko kaparakoy dito sa version na to is mas smooth yung navigation sa kanya dahil mas nag-iba kaparakoy yung kanyang animation. Pinagkumpara ko kasi yung aking Poco F6 Pro at saka itong Redmi K80. At mapapansin niyo dito mga kaparakoy, mas mabagal yung animation sa Redmi K80 pero mas smooth siyang tingnan. Mas maganda yung ginamit nila na animation style dito at nagustuhan ko yun mga kaparakoy usually. Meron na rin tayong mga AI features kagaya na lang netong ating background remover pagdating sa mga photos. Meron din tayo ditong Mi AI, however kinakailangan natin dito magsalita in Chinese language. Meron na rin tayo ditong battery protection na kung saan automatic na mag-i-stop yung charging niya at 80%. At yung pinaka nagustuhan ko dito meron na rin tayo ditong battery health feature kagaya ng nasa iPhone. Kaya mas mamomonitor na natin kaparakoy yung status ng battery natin, which is nice pagdating dito.
Anyway, move na tayo sa port na yan. At ngayon, pag-usapan natin yung kanyang camera capabilities. Ngayon naman mga kaparkoy, pag-usapan natin yung isa pa sa magandang specification ng phone na to, which is yung kanyang camera. Pagdating sa rear camera nito, meron tayo ditong dalawang camera. Meron tayo ditong main camera na 50 megapixel na ginamitan ng OmniVision OB50 Lighthunter 800 sensor. And then yung sumunod mga kaparkoy is yung ating 8 megapixel wide angle lens. By the way, with OIS na yung ating main camera dito. At based sa mga example output na pinapakita ko sa inyo na kanina pa nagpa-flash dyan, kitang-kita nyo naman kapare ko yung ganda mismo ng kanyang output. Ang pinaka nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung kanyang portrait mode dahil unlike before, hindi na ganong ka-digital tingnan or hindi na ganong ka-peke tingnan yung kanyang bokeh effect. Nagustuhan ko rin yung improved HDR capability kapare ko yung sensor na ginamit dito dahil kung makikita ninyo, hindi nawawala or nagbo-blown out yung details sa highlights and also sa shadow parts. Napapanatili nyo yung details sa part na to. Okay din yung kanyang automatic exposure sa subject natin dahil kapag nag-take tayo ng photos ay medyo maliwanag yung background or against the light, ini-expose nyo yung background kapare ko kasama ng subject natin para mapanatili yung detail, which is para sa akin appreciate ko yung ganitong mga processing. Pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 and also 30 FPS. By the way, with EIS na yan kapare ko, at pagdating sa mga video output na nakuha natin dito, talagang stable and also maganda yung ating mismong output dito. Sharp enough syempre dahil 4K, medyo okay din yung kanyang stability, hindi ganun ka-shaky pero meron pa ring wobble effect, hindi nawawala yung parang jello niya sa video. So yun lang naman, at yeah, typically maganda siya pagdating sa video. At pagdating naman sa selfie camera nito is naka 20 megapixel tayo. At pagdating sa mga output na nakuha natin, okay naman kapare ko para sa isang flagship phone. Nandoon pa rin naman yung detail, maganda rin yung kanyang HDR capability. Meron pa ring enhancement pagdating sa color ng balat natin pero hindi naman ganong kaluto or hindi natin masasabi na super luto yung mismong photo. Pero in overall, okay na yung kanyang selfie camera. Detail and also sharp yung image, which is ito yung mga bagay na kinakailangan natin pagdating sa isang selfie camera. Pero, at dito ako masyadong na-dismaya pagdating sa kanyang front-facing camera at ito yung pinaka-main na cons ko talaga dito sa phone na to, which is naka 1080p at 30 fps support lang po yung kanyang selfie camera. As in, okay? Kaya medyo naiinis ako sa support na to kasi hindi na po talaga acceptable ang 1080p at 30 and 60 fps para sa mga phone na kagaya na rin neto. Dahil kung magiging global variant nga ito yung magiging Poco F7 Pro, magiging flagship phone po ito pero naka 1080p pa rin. Okay lang yan kung makikita natin sa mga budget phone, acceptable yan. Sa mid-range phone, hindi na rin acceptable yan. Pero kung makikita natin sa daloy ngayon ng market mga kaparkoy, kahit na yung mga budget level phone, meron ng 2K o kaya 4K resolution man lang. Anyway, yan lang po mga kaparkoy yung ating full review about sa phone na to. At ito yung aking pros and cons, mabilisan lang. Unang-una kong pros mga kaparkoy is yung kanyang gaming capability. Nakita nyo naman, maganda talaga and also solid dahil nga Snapdragon 8 Gen 3 pa rin yan. Solid din yung build quality plus naka IP68 rating pa. Maganda rin yung battery na ginamit. Okay yung software na nilagay nila dito and also pati yung kanyang camera capability. Gustong gusto ko rin. Pagdating naman sa cons mga kaparkoy, unang-una yung kanyang front-facing camera na nakapagpainis talaga sa akin nung nakita ko to. Pangalawa is yung pagiging China ROM nito dahil alam naman natin ang cons ng China ROM. Wala tayong local warranty at kung ano-ano pa. Pangatlong cons ko dito, hindi ko nagustuhan yung MIUI neto dahil hindi natin pwedeng gamitin in English language, hanggang Chinese lang, kaya sinama ko siya sa cons part. Anyway, yan lang naman yung mga cons ko dyan. In overall, para sa akin, for the price ng phone na to at i-consider natin yung kanyang pros and cons, lamang pa rin yung mga pros natin at yun naman yung mga major na kinakailangan nating malaman and also kinakailangan sa isang device. At ang nagustuhan ko dito, yung presyo talaga niya masyadong sulit para sa isang phone na merong Snapdragon 8 Gen 3. At para sa akin in overall, final verdict ko dito and also conclusion, sulit po itong device na to, lalo na sa mga gamers out there. Pero kung hindi ba kayo makapag-decide about sa gaming, antayin nyo yung gagawin kong extreme gaming test dito, ipapublish ko yan ngayong buwan. Anyway, ito na muna sa ngayon. Mag-iwan ako dito ng dalawang video na best China ROM phones ko ngayon 2024. I-check nyo na lang po dito. Anyway, yun lang. Peace.